Bibig ko tayo yan. Yan akong buhok. Naglalagas yung buhok ko. Hindi talaga nanganganak ka. Lahat ng, struggles, ano mo eh. Ma-encounter mo. Tingnan niyo naman, wala na akong buhok. Tumubo pa na. Diba? Yan, lalagyan ko muna ng fertilizer pala para ma-force bloom sila. Ang galing, meron akong background sound na libre. Ang galing ng mga ibon. Ang ingay-ingay yung kakatuwa sila. Ayan, kinuha ko na yung ladder para malagyan ng fertilizer muna yung mga bougainvillea. 2 days kung hindi nadilig yung mga bougainvillea na yan. Kaya ayan, sobrang lantang-lanta sila. Kawawa naman. Sorry po sa mga alaga ko. Yan, ganyan po pag magpa-fertilizer kayo. Pag gusto nyo i-force bloom yung mga plants nyo, tiyuin nyo muna yung soil nya mabuti. Tapos saka nyo po lalagyan ng fertilizer. Dapat po talaga sa hapon, pero kasi wala na akong time sa hapon, kaya ngayon ko nagagawin. At saka isa pa, yung area na yan, hindi masyadong naaarawan. Kaya safe naman kahit ngayong morning ko siya lagyan ng fertilizer. Ayan po, 1/4 lang po ng kutsara ang nilalagay ko sa bawat paso. Malayo po sa ugat para hindi po sila maluto, para hindi po maluto yung ugat. Ingat-ingat po tayo sa paglalagay ng fertilizer kasi mas okay pa yung lack of fertilizer kaysa ma-over fertilizer. Kasi pag na-over fertilizer po, patay ang inyong halaman. Kaya talagang mag-ingat po kayo sa paglalagay ng fertilizer. Control po talaga dapat. Kailangan talaga yung sukat. Tama lang. At dapat po sa hapon at huwag kayong maglalagay ng fertilizer na basa ang lupa. Kailangan po yung tuyo po yung lupa. Kasi pag basang-basa po ang lupa tapos nilagyan nyo ng fertilizer, pwede pong mabulok yung stem or roots ng inyong halaman. Kaya kailangan po tuyong-tuyo po ang lupa bago kayo maglagay ng fertilizer. Pero pagkatapos nyo naman po maglagay ng fertilizer, lalo na po buo yung fertilizer, didiligin pa rin naman po para po matunaw yung fertilizer na inilagay ninyo. At kaya din po advisable na hindi muna magwa-water ng 2 to 3 days bago mag-fertilizer ay para pag naglagay kayo ng fertilizer, i-absorb agad ng halaman yung ilalagay nyong fertilizer. Kumbaga sa tao po, pag halimbawang uhaw na uhaw ka tapos binigyan ka ng tubig, uubusin mo talaga yung tubig na ibinigay sa'yo. Ganon din po yung mga halaman. Pag uhaw na uhaw sila, pag dinilig po sila, i-absorb po nila agad yung tubig na ibinigay sa kanila. Lalo na pagka ganyan po na uhaw po sila. At ayan, magdilig na tayo. Nilagyan ko po ng tubo, yan yung hose ko para magkaroon ng patigas. Para yan, madali kong maaabot yung mga halaman. Kahit mataas o malayo, madali ko po silang maaabot. At ayan, dahil uhaw na uhaw yung halaman, dinagdagan ko po ng tubig. Or tinagalan ko po yung pagdidilig. Kasi nga, ayan, nakita nyo naman lantang-lanta po yung mga halaman ko. Kasi nga may dalawang maliit po ako na parehas po alagain. Mas malambing pa po ang ate kaysa sa bunso. Kaya po talaga hindi ko po rin maasikaso na magdilig ng madalas. Kaya ayan, sanay po ako na nalalantahan ng halaman. At ayan, subok ko matitibay talaga sila kasi nakaka-recover pa rin sila kahit hindi ko po sila nadidilig ng madalas. Kaya po gustong gusto ko po ang mga bougainvillea, cactus, succulents, at saka mga adenium kasi kahit hindi nyo po sila diligin ng madalas, hindi po sila basta-basta namamatay. At pati din po pala ang mga aglaonema, isa din po yan, hindi sila basta-basta mamamatay kahit hindi po sila nadidilig ng madalas. Ayan, naka-recover na sila. Ayan, hindi na sila lanta. Iba po kanina yan, pinakita ko kanina lantang-lanta. Bago ko magdilig ngayon, ayan, naka-recover na. Iba po. Yan. Yan ang maganda sa bougainvillea. Hindi sila basta-basta namamatay. Kahit di sila madilig agad-agad. Ayan, thank you po sa inyo. Magbubulom na po yan. Lapit na po yan. Magbubulom po din. Hindi ko sila matrim kasi para may propagate ko pa yung mga sanga nila. Kaya hindi ko agad na-trim. Wala pa akong paglalagyan kaya hindi ko pa matrim. Sayang yung sanga. Ayan po. Bye po.